Alam mo yung kapag sinabi mong hindi ka fit sa generation na to, parang ang corny mo pakinggan. But at the same time, fair and accurate yung observation mo na yun kasi baka hindi naman talaga sang-ayon yung paraan ng pag-iisip mo o pamumuhay mo sa paraan ng pag-iisip at pamumuhay ng mga same na tao sa same generation kung nasaan ka. Pero at the same time, naiintindihan ko na may kanya-kanyang pinagdadaanan yung mga tao sa generation natin ngayon. At hindi natin alam kung maganda ba yung pamamaraan nung pagdidil nila sa pinagdadaanan nila. At hindi natin alam kung yung iba is nalalagpasan ba talaga yung mga pinagdadaanan nila. At isang significant na observation ko tungkol sa generation ko is yung pagsisimula ng isang cycle of pain. May isang taong mananakit at may isang taong masasaktan. Na itong taong masasaktan na to, unfortunately, makakasakit din siya in the end. Unfortunately, nagkakaroon ng ganong irony na kung sino yung nanakit sa'yo, nagiging ganon ka din. Kaya in the end, nananakit ka rin ng ibang tao na hindi mo namamalayan. Ako, personally, gusto kong sa akin na matapos yung cycle ng pain. And as much as possible, ayoko nang dumagdag sa mga tao na nag-i-inflict ng pain dito sa mundo. And I guess marami rin talaga akong problema sa sarili kong generation. Una na dito siguro yung kawalan ng pagiging seryoso ng mga tao ngayon sa generation na to. Dati pagdating sa love, ang alam lang natin merong boyfriend, girlfriend o kaya naman mag-asawa. Pero as time marches, nadagdagan na ng iba't ibang concept tulad ng situationship, walang label, fling, all that shit. And para sa akin, parang dito na nagre-reflect yung kawalan ng pagiging seryoso ng mga tao ngayon pagdating sa love. Like parang karamihan, nakikipaglaro na lang, nag-explore na lang without trying to be serious. Sa buhay, anong mangyayari sa'yo kung lahat na lang ng oras is hindi ka magseseryoso at titignan mo lang lahat bilang laro? Sa pagiging involved mo sa mga gantong klaseng setup tulad ng situationship or walang label, dito lang nagre-reflect yung kawalan mo ng kasiguraduhan tungkol sa desisyon mo sa buhay. And unfortunately, in the worst cases, makakapanakit ka pa ng tao sa dulo. Maaaring yung indecisiveness mo, in the end, magpaasa sa isang tao, and in the end, masaktan yung tao. Naging very common na yun ngayon sa panahon natin na yung papasok ka sa isang setup na parang nasa relationship ka, pero hindi talaga yung relationship. Wala ka talagang commitment. And most of the time, yung mga taong pumapasok dito is hindi talaga sila sigurado sa mga desisyon nila. In the end, ayun, makakasakit nga sila ng isa pang tao na umaasa. Ang nangyayari, nakakapanakit ka lang dahil sa kawalan mo ng kasiguraduhan sa sarili mo mga desisyon. Walang taong deserve na masaktan sa ganong paraan at mas lalong walang taong deserve na mapunta sa isang setup kung saan hindi naman talaga sure yung feelings ng isang tao para sa kanya. Well, isa lang yan sa mga nakakainis na scenarios na napaka-common na sa generation natin ngayon. And isa pa sa kinaiinis ko sa generation na to is yung kawalan ng accountability ng mga tao ngayon sa generation na to. Like, napakahirap bang aminin na nagkamali ka? Di mo kailangan matakot sa consequences. Kasi kagagawan mo naman yun in the first place. Kaya kailangan mong harapin yun. Kailangan mong mag-take ng accountability. You know, sa generation natin ngayon, naging napaka-common na natakbuhan yung responsibility at mag-iiwan ng iba't ibang mga excuses tulad ng trauma. Okay, pagpalagay na natin na may trauma ka, hindi ka nang binibigyan ng karapatan na manakit ng ibang tao at mas lalong hindi ka nang binibigyan ng karapatan na umarte sa mga pamamaraan na hindi ka aya-aya sa mga tao. And you know, napansin ko sa mga taong tumatakbo mula sa accountability is lumalapit sila sa mga taong alam nila na magva-validate din sa mga maling ginawa nila. Imbes na tanggapin yung pagko-correct sa kanila ng mga taong sinusubukan silang i-correct. And I guess yung isa sa dahilan kung bakit mahirap mag-take ng accountability para sa isang tao ngayon is mas tumitingin sila sa external. Tumitingin sila sa mga bagay na wala sa control nila. Imbes na tignan yung internal, tignan kung ano yung ambag nila sa pangyayari. And hindi ko sinasabi na kailangan mong sisihin yung sarili mo sa lahat ng pagkakataon o mag-victim blaming ka sa mga situation na fucked up. You know, sa bawat pangyayari sa buhay natin, lalo na kapag interpersonal yan, merong dalawang side ng story. At walang mangyayari sa'yo kung isisisi mo lang ng isisisi sa external lahat ng mga nangyari at lagi mo na lang sabihin na victim ka sa storya mo, imbes na tignan mo kung saan ka ba nagkamali at aminin kung saan ka nagkamali and finally mag-arrive ka sa isang ending na okay. At kung paulit-ulit yung pattern na hindi ka mag-take ng accountability, tanong ka sa'yo, kailan ka mag-grow? And you know, yung isa pang paraan para iwasan yung accountability is yung silent treatment o yung pag-iwas sa communication. You know, may mga conversations na matuturing natin na difficult conversation dahil sa bigat ng emotional weight ng mga conversations na yun.
Pero at the same time, yun yung mga conversations na crucial para mapanatili natin yung relationship natin sa isang tao. May mga tao na kapag nagkamali sila, pipiliin na lang nila na mag-walk away and take no accountability para sa mga actions nila, imbes na i-address yun ng ayos. Kaya nga na-invento yung ghosting eh. And itong mga bagay na to, yung pag-iwas sa communication is just something na immature. Ngayon, isa pang bagay na talagang kinaiinis ko sa generation na to is yung pag-normalize ng lahat ng bagay. Alam ko naman na as time goes by, maraming mga pagbabago and kailangan natin mag-adapt doon sa mga pagbabagong yun. Pero hindi natin kailangan i-normalize yung mga bagay na hindi naman normal. Kasi bakit mo i-normalize yung isang bagay kung hindi naman siya normal in the first place? Yes, may exceptions. May mga bagay tayo ngayon na ni-normalize na naging normal na ngayon kasi dati parang hindi siya normal pero normal pala talaga siya. Alam nyo, kailangan natin matuto mag-resist para hindi i-normalize yung mga bagay na hindi naman talaga normal. At yung talagang pinakakinakainis ko dito sa generation na to is unti-unti nang nanonormalize yung cheating. Like, nakakapikon yung mga nagiging normal na sa relationship dynamics ng mga tao ngayon to the point na yung ibang cheating is nadja-justify na. Like, nakakapanggigil lahat ng mga cheater, lahat ng mga dahilan nila para sa pag-cheat nila. Like, nakakapikon yung argumento ng mga cheater, yung dahilan nila kung bakit sila nag-cheat when in the first place, walang kahit anong makapag-justify sa cheating. Cheating is a choice and hindi mo pwedeng sabihin na nagkamali ka kasi deliberate yung mga ginawa mo. Pinag-isipan mo yung bawat galaw mo nung nag-cheat ka. And alam nyo, na-realize ko kailan lang yung cheating, para lang din yang sa exam. Yung cheater is yung nangongopya. And then yung kinokopyahan, yun yung kabit. So, deliberate siya. Parehas kayong pumayag na maganap yung cheating. Pero meron nga lang instances na tinatago ng cheater yung pag-cheat niya. And yun yung times na hindi alam nung kinokopyahan na kinokopyahan siya. Pero okay, naintindihan ko, may mga taong magpapatawad sa mga cheater kasi meron silang sariling mga reasons like nakapanghinayang yung mahabang relationship, di ba? Pero at the same time, kung nangihinayang talaga yung cheater, hindi niya yun gagawin in the first place. Pero ayun, kung magpapatawad ka, depende naman talaga yan sa level ng respeto mo sa sarili mo. Well, ilan lang naman yan sa mga problema ko dito sa generation na to. And I guess, ang masasabi ko lang is kung gusto mong mamuhay ng matino sa generation natin ngayon is huwag ka nang dumagdag sa problema and subukan mong sa'yo na matapos yung cycle of pain. Maraming salamat sa pakikinig sa generational crash out ko at sa mga rants ko. Yun lang naman. I live in a constant state of fear and misery. Do we understand?